Alright, so yun, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan, no? At ito nga mega love shoutout sa ating mga bagong followers from YouTube, TikTok, and Facebook. Alright. So ito nga guys, mag-uusapan nga natin about nga dito sa PhilHealth, no? Kung saan siniro budget nga itong PhilHealth at nakakadismaya po talaga mga kababayan, bakit naman yung healthcare system pa talaga yung 'di ba napagdiskitahan. Imbis naman 'di ba pagandahin yung healthcare system natin, ang nangyari siniro budget. Alam naman ho natin mga kababayan na napakalaga ho ng PhilHealth para sa mga kababayan natin, lalo-lalo na ho sa mga walang-wala po talaga pampagamot. At bukod nga dito, alam niyo yun, ang laki ho ng problema natin pagdating ho sa health. Lalo-lalo na po yung mga kababayan natin may mga diabetic, di ba? Diabetes, tapos yung may mga nagpapatawag na ito. Nag-aano ng cancer, yung tawag dito, yung nagpapakimotherapy. Di ba? So ito mga kababayan, panoorin ho natin yung mga video sa balita para maintindihan ho natin. Right, so ito panoorin ho natin. Dinipensahan ni Senate President Chis Escudero ang naging desisyon ng Bicameral Committee na huwag ibigay ang 74 billion pesos na subsidiya sa PhilHealth dahil may 600 billion pesos pa raw itong reserved funds. Git ni Escudero, magsilbing aral sa PhilHealth ang naging pasya ng Kongreso na huwag bigyan ng budget ang PhilHealth dahil sa ani ay kapalpakan ng ahensya. Patunay raw ang naiwang 600 billion pesos na reserved fund sa hindi aniya pagbibigay ng PhilHealth ng sapat na benepisyo para sa mga miyembro. Mga kapalpakan yun, ito sana magsilbing wake-up call sa kanila, hindi man palo sa mukha na gawin nila yung trabaho nila. Hindi para sa amin na i-reward yung kapalpakan nila sa pagbibigay na naman ng perang iteteng. Dismayado naman ang ilang senador sa naging pasya ng komite. Nagbabala rin ang health reform advocates na hindi magandang bawasan ang pondo ng PhilHealth dahil baka maapektuhan ang mga benepisyo ng mga miyembro nito. Plano rin daw nilang magpetisyon kay Pangulong Bongbong Marcos para i-veto ang desisyong ito ng Kongreso. Baka may legal action na naman sa Supreme Court katulad na nangyari doon sa 90 billion diversion to unprogrammed appropriations. Kasi ang tingin namin, that is violation of universal healthcare law and the sin tax law. Alright, so yun nga mga kababayan yung balita nga sa PhilHealth, no? At ito nga mga kababayan, dinipensahan pa ni Chis Escudero. Grabe, no? Napanood ko nga isang video sa hearing ng Senate, no? Kay Coco Pimentel. Sabi nga ni Grace po, ni Senadora Grace po, tinuturuan lang daw nila ang leksyon yung PhilHealth. Anak ng baka, kung tinuturuan nyo ng leksyon yung PhilHealth, bakit nyo ba tatanggalan ng pondo? Ama! Ito yung bagay na hindi na natin maintindihan Bakit mo tatanggalan ng pondo? Ano yun? Gusto nyo ubusin yung pera ng PhilHealth? 600 billion? Ayun yung bagay na nakakatawa doon. Diba? Kaya nga healthcare system yan Ang problema naman sa PhilHealth, ito naman mga kababayan, yung PhilHealth tinitipid yung pagbibigay doon sa mga tao na nangangailangan, lalo-lalo na po doon sa mga contributor na kagaya namin. Kaya ako naghihimutok dito kasi contributor po ako. Malaki yung binabawa sa amin bilang isang manggagawang Pilipino. Nagbabayad do kami dun. Di ba parang ang nangyayari, tara pa namin yan sa gobyerno, nagbabayad kami. Di ba? Mantakin nyo yun. Tingnan nyo yung sitwasyon, di ba? Mga kababayan. Yung pera natin binibigay natin sa PhilHealth, binibigay natin sa SSS, sa Pag-ibig. Saka nakakita sa Pilipinas ka na ng utang. Diba nangungutang ka, pera mo na inuutang mo, may interest pa. Dito lang yun sa Pilipinas. Diba sa SSS, sa Pag-ibig, ganun din. Lalo na ito, mantakin mo.
wala ka na nga makukuha dito, kailangan mo muna magkasakit para magamit mo to. Ito yung bagay na nakakabuisit. Tapos pinakikialaman ng gobyerno na gusto nilang ilipat yung pondo ng PhilHealth. Dapat nga, ang mangyari niyan, palawigin nila yung palawigin nila yung, di ba? Yung trabaho nila. Kumbaga, palawigin nila yung magagamit natin mga contributor bilang nagbabayad sa PhilHealth. Dapat sa mata, sa dental, nagagamit yan. At hindi lang yan, bilang isang di ba, contributor, ama ka, dapat pwede yan magamit ng mga anak mo din. I don't know pero alam ko pwede naman yata pero sana nagagamit yun sa pangangailangan natin. Kasi may video ako napanood, di ba, yung package, yung konsulta package. Ngayon ko nalalaman yun na pwede ka pala magpakonsulta na gagamitin mo. Tapos may mga nababasa akong umaangal na nag-a-apply sila na konsulta package, hindi sila pinagbibigyan. Anak ng... Diba? Sino hindi matutuwa? Mababad trip po talaga tayo. Tapos, mababalitaan natin yung budget, di ba? Inaano ng AKAP. Tapos, 5 billion sa Senate. 31 billion yata o 61 billion sa House. Ganun pa man, di ba? Kahit pa paano, nilagyan nila ng pondo kasi kawawa ho dito yung mga PWD. Mantakin nyo yung senior citizen. Tapos yung mga nagpapadialysis. Kawawa ho yung mga yan. Biruin nyo, yun yung bagay na dapat na nakukuha ng ating mga kababayan. Yung mga OFW nga nagbabayad pa ng PhilHealth pero wala naman silang pinakikinabangan dyan. Kasi pag nagpatingin sila, hindi naman dun i-cover sa ibang bansa. Mali. Papanoorin pa po natin to isang balita. Ito pa po. Kinwestiyon ng isang healthcare reform advocate ang kasunduan ng PhilHealth Development Bank of the Philippines at isang party list group na tutugon sa kakulangan ng healthcare facilities. Baka raw kasi magamit sa pangampanya sa nalalapit na eleksyon ang pondong gagamitin para sa programa. Patay tayo dyan, no? Biruin mo. Baka daw magamit. Talaga magagamit. Pinorma nga nila Pinaporma nila yung nila sa 2025 papuntang 2028. Mantakin nyo yun. Walang binigay na subsidy o pondo sa PhilHealth. Tapos, ang nangyari, napunta lahat sa ayuda. Tapos, maririnig nyo sa mga nangangampanya o unahin ng putang inang kalusugan. Pangangailangan ng mga putang ina, di ba? Tapos sasabihin, alagaan natin, tutulungan natin mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa kalusugan, lalo-lalo na ating mga senior, mga putang ina nyo. Niloloko nyo tao. Nakatutok si Maki Pulido. Inisyatibo ng Tingog Party List ang pagbuo ng Memorandum of Agreement sa pagitan nila, Development Bank of the Philippines at PhilHealth o ang Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Nang lagdaan ito, dumalo pa si House Speaker Martin Romualdez, asawa ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez. Sandali lang, sabi ng healthcare reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Trabaho naman daw talaga ng PhilHealth na ipatupad ang universal healthcare. Bakit may kasama pang party list? Hindi rin daw kaya ito questionable dahil malapit ng eleksyon. Dito ka magtataka, diba mga kababayan? Bakit kailangan ng party list? At bukod tangi sa dami ng party list, yung Tingog party list lang. Yung Tingog party list lang, yung gustong mag-handle. Patuloy natin to. Bakit ang party list na lang yan ang pipiliin natin? Bakit hindi po ibang party list?
at pinasa ko rin po kasi ang kanyang mandate sa Eastern Visayas siya, but suddenly buong Pilipinas ang mandate. Ang layunin ng kasunduan, magkaroon ng financial mechanism para sa pagpapatayo o rehabilitasyon ng mga healthcare facilities. Sa nakuha naming kopya nito, sinasabing DBP ang magpapautang ng pondo sa mga lokal na pamahalaan para makapagpatayo ng healthcare facility. Pag-aaralan naman ng PhilHealth na gamitin ng DBP para bayaran ng hospital claims habang ang tingog ang aalalay sa mga LGU na lalahok sa programa. Palalawakin daw nito ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Nangangamba rin si Leacion na magamit Mantakin nyo ha, pati LGU. Sino magkocontrol? Ano ginagawa nila, di ba? Pinoporma na nila sa 2028. Huwag na tayo magpaikutan pa. Alam na yung diskarte. Subo nyo sa tao pero pera namin. Tama mali. Pera ng taong bayan. Yung sinusubo nyo sa tao. Kontakin nyo ha. Ang laki ng pera na pwedeng magamit. Pwedeng magamit yan. Pwedeng magamit yan mga kababayan sa di ba? Maraming bagay. Sa patubig, problema natin sa pagkain, sa agrikultura, problema sa kuryente, mapababa yung kuryente. Tama mali. Di ba? Yung airport natin na dinadaga, sinusurot, na tayo, kasama tayo sa worst na airport. Yun yung bagay na kailangan asikasuhin, di ba? Hindi yung pamimigay na ayuda. Kasi mga kababayan, ang tao po nasanay na sa ayuda. Maniwala kayo sa hindi, nasanay na po tayo sa ayuda, yung mga kababayan natin. Na wala akong trabaho. Hindi ko kasi sinasabing iba, walang trabaho, pero karamihan sa Pilipino, pag binigyan mo ng ganito, para nabili mo na yung boto nila. Yun yung masakit na katotohanan. Kaya umuulan ng ayuda kung saan. Diba? Nagpapaulan karamihan congressman. Kasi dito sa Maynila may tumatakbo congressman. Panay ang paayuda. Tapos sabi pera daw niya. Mayaman na daw. Hindi na daw gagawa ng di wow. Tanga lang maniwala sa inyo. Yung mga pinaiikot. Kung yung mayaman nga number 1 billionaire sa Pilipinas Mayaman na, gusto pang bilhin lahat ng lupa rito Diba mga kababayan? Pagpasensya nyo na, medyo sinisipon ako, medyo groggy yung natin, yung boses natin. Pero anyway, balik tayo dito sa issue. Diba, nakakapagtaka po, bakit nakikipag-tie up ang tingog sa PhilHealth at sa ibang sangay ng gobyerno? Party list lang to Tapos sila mag-aano sa LGU kung ano dapat na Kitang-kita po dito na pinupolitika. Pero hindi naman nila pera. Tama mali. Kasi binanggit yung LGU. Paano pag hindi ka na nakakampi? Di yari ka na. Yun ang mangyayari dyan. Preparation to, hindi malabo. Mga kababayan, preparation to para sa 2028 election. Ang laki ho ng mga budget na nawawala. Tapos, yung PhilHealth, ito pa. Nakinukuhanan din nila ng pera na hindi natin malaman bakit nila gusto kuhanan ng pera. Tapos ngayon pinababalik ng SC, ng Supreme Court, na pinagbawalan sila na hindi pumayag. Ngayon ang nangyayari naman, sinisiro budget nila para gamitin daw yung pera. Nilalaro na ho tayo nito mga to. Mantakin niyo yung mga kababayan, di ba? Excuse. Hindi ko sa pero nakakabwisit na po talaga.
Tapos yung mga kababayan natin, tuwan-tuwa sila, nakakatanggap sila ng ayuda. Kawawa naman ho kami mga naghahanap buhay. Tapos kami nag-contribute sa PhilHealth. Tapos sa SSS, Pag-ibig. Kayo na walang ambag. Kabig na ng kabig. Nakita nyo mga kababayan, nakita nyo mga kababayan, ito yung ginagawa nila solusyon. Magpa-ayuda. Bigay ng kung ano ng ayuda, bigay ng kung ano, akap, di ba? Tupad, kung ano, 4-piece. Wala mo masama ron. Pero sana naman lang, di ba? Nuubo na ako. Sana man lang, mga kababayan, nasa tamang pamimigay. Kasi ang laki mo ng budget. Ang dami yung pwede mangyari doon. Di ba? Pwede natin ayusin yung paliparan natin. Pwede natin ayusin yung transport system natin, yung MRT, LRT. Di ba? Yung problema natin sa agrikultura. Ilang beses tayo binabagyo. Ngayon, uubusin ng pera dahil lang sa pamimigay ng akap. Nakuha niyo yung punto. Tapos pagdating next year, na taon ng 2025, ayan na naman yung mga dilubyo. Samot-sarong yung haharapin natin mga Pilipino. Tama mali. Iyan na naman yung problema natin na eto na naman yung isusubo sa atin. Pag may bagyo, may kalamidad, eto na naman yung isusubo sa atin nun. Konting tulong. Wala, naubos na sa kakakayuda eh. Hindi sa paghandaan. Diba? Yung mga parating na problema. Tuloy natin to. Ang pondo ng PhilHealth para rito. Ito na naman ang PhilHealth. Magagamit ang pondo nila. Kanino ba talagang pondo gagamitin ito? Sabi ng PhilHealth, gagamitin lang ang pondo nila para bayaran ang mga reimbursements ng mga ipatatayong ospital kung accredited na ang mga ito. Ang magiging role namin is babayadan namin yung mga health services na ipinoprovide ng mga facilities na yan to our members. Ang papel lang naman daw ng Tingog, ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ay tulungan ng mga LGU sa pag-aayos ng mga dokumento para makautang sa DBP. Kung makautang daw kasi ang mga LGU, madaragdagan ang mga healthcare facilities sa probinsya at darami ang magkaka-access sa mga benepisyo ng PhilHealth. Ginagawa natin ang paraan, makahanap ng partners, kumbaga convergence ng kaalaman, ng expertise, para matulungan ng mga LGUs na to. Iginiit ni Asidre, hindi nila ito ginagawa para makakuha ng boto. Una, utang to. Kailan ba naging utang na loob ang isang utang na totoo? Diba? Utang yan. Sabi niya, sino magbabayad? Tanong, sino magbabayad? Siya ba? So, I doubt that yung LGU will be beholden to something that eventually they will have to pay for. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kita niyo mga kababayan, yun yung problema. Kaya nga pumalag si Senator Bato eh. Panoorin nun natin yung video. Pumalag si Senator Bato. Ito. Huwag mahihiyang magtanong. Yan po ang sabi ng ina ng ating butihing Senador Grace Poe. Noong nakaraang Biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Party List. Sa kumakalat na unsigned copy of the MUA, the obligations of Tingog Party List are the following: shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3, shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ang tanong ko po ngayon, alin po ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge
sa healthcare infrastructure? Anong ahensya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Yun ang tinatanong ni Senator Bato. Sino nga ba dapat ang mga siwa? Bakit ang Tingog Party List? May something po talaga. Kasi, pwede ho talaga magamit yan sa, eleksyon. Pamimigay na ayuda. Tapos, sinabi rin ng COMELEC na hindi naman nila pinagbabawalan na mamigay na ayuda. O panoorin mo natin. Ito naman yung kailangan talaga dapat. Hindi magamit ng kandidato. Kasi, ewan ko mga kababayan ha. Kung titignan natin yung sitwasyon, talaga sinasabay nila kung kailan papalapit yung eleksyon. Tama mali. At ang nakakalungkot pa dito mga kababayan. Diba? Hindi naman ho lahat nabibigyan ng oportunidad na magkaroon yan. Hindi, totoo lang. Misa pa nga nabibigyan dyan yung malapit eh. Malapit sa Tagalista. Malapit sa barangay. Yun yung mga nabibigyan yan. Malapit kay Kapitan. Yun yung madalas. Kaya sana maging maayos. Pero we're nothing against ha. Pero sana ang mabigyan mo ng ito, kung ganito magbibigayan ng din, hindi na ho natin mapipigilan to eh. Mabigyan dyan yung mga karapat-dapat na magkaroon. Pero, para sa akin, against pa rin po talaga ako dito eh. Bakit may mga ganitong programang gobyerno? Imbis na mag-create ng trabaho, mag-create ng maraming diba, para makapag-ano ng turista, ng turismo, hindi eh. Napunta sa akap. Akap tupad. O yun, di ba? So yun nga yung diba? Sa COMELEC. So nakakalungkot po talaga. Sa dami-dami unang problema natin sa bayan, talagang hindi na ho natin maintindihan. Mga kababayan. Kaya nga, buti nga meron tayong mga natitirang senador na kagaya ni Senator Bato, diba? Yan, nila Senator Bongo, ayan sabi ni Bato, 0 for PhilHealth, but 61 billion for AKAP and AICS. Di ba? Nakakatawa lang po talaga mga kababayan. Kasi ang PhilHealth hindi ka magkakautang na loob sa politiko. Pero sa AKAP, di ba, at AICS,
magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Totoo naman eh. Very useful talaga yan. Magagamit at magagamit po talaga. Si Senator Bato na nga nagsabi. Kasi alam naman nila na gaano ho kalakas. Diba? Yung mga sumusuporta sa PDP at sa Duterte sa Duterte. Diba? Sa grupo ng Duterte. Kaya possible po talaga na marami po sa kanila malalaglag talaga. So yun lang mga kababayan, no? Pinag-usapan lang naman natin to about nga dito sa problema sa PhilHealth na to, no? Nakakalungkot lang po talaga mga kababayan, ganun po talaga yung mangyayari. Wala po tayong magagawa dahil sadyang na po talaga. Yung garapala na po talaga yung nangyayaring yan. So yun lang naman.